Hi kaibigan, may babae bang dumating sa buhay mo na parang binago ang lahat? Yung una, sweet, malambing, at parang totoo ang lahat ng sinasabi. Pero habang tumatagal, napapansin mong parang ikaw lang ang nagbibigay. Habang siya, kumukuha lang. Bago tayo magsimula kaibigan, gusto mo ba makatanggap ng ₱500 na GCash? I-comment lang sa baba ang lugar kung taga saan ka kaibigan. At send mo sa Gmail na ito ang iyong GCash number upang mapili ka sa ating GCash giveaway kaibigan. Okay? Balik tayo sa ating topic. Hindi mo alam kung mahal ka ba talaga or baka ginagamit ka lang. At sa totoo lang, kaibigan, mahirap yan. Kasi minsan, kapag gusto natin ang isang tao, hindi natin agad nakikita na unti-unti na pala tayong nauubos. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na ginagamit ka lang ng isang babae at kung paano ito makikita gamit ang Stoic mindset. Ang kalmadong karunungan ng pagtingin sa katotohanan kahit masakit. Pero bago tayo magsimula, subscribe ka muna kaibigan. Dito, pag-uusapan natin ang mga Stoic secrets ng modernong lalaki. Yung marunong magpahalaga sa sarili, marunong magmahal, pero hindi nagpapagamit sa pangalan ng pag-ibig. Kaibigan, may mga babae na darating sa buhay mo na hindi para mahalin ka, kundi para gamitin ka. Hindi mo agad mapapansin sa una kasi magaling silang magpakita ng lambing, ng atensyon, ng mga salitang akala mo ay totoo. Pero sa paglipas ng panahon, mapapansin mong parang may mali kasi mas nararamdaman mong unti-unti kang nauubos imbes na napupuno. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Pero kapag ginagamit ka lang, ang mararamdaman mo ay pagod. Mapapansin mo, kaibigan, gusto ka lang niya kapag may kailangan siya. Naaalala ka lang niya kapag may problema siya. O kapag gusto niyang may makausap para maibsan ang lungkot niya. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla siyang nagiging malamig. At alam mo kung ano ang mas masakit? Kapag ikaw pa ang may kasalanan sa tuwing sinusubukan mong unawain siya. Kapag ikaw ang palaging nag-aabot ng oras at siya naman ang palaging tumatanggi kapag wala nang mapapala. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. B1. Ang ibig sabihin, huwag mong ubusin ang oras mo sa patunayang karapat-dapat ka sa taong hindi marunong makakita ng tunay mong halaga. Ang mabuting lalaki ay hindi kailangang manghabol sa maling tao. Marunong siyang bumitaw sa oras na ginagamit na siya. Kaya kaibigan, narito na ang 10 mga senyales na ginagamit ka lang ng isang babae. Una, ginagamit ka lang ng babae kung mas madalas siyang nanghihingi kaysa nagbibigay. Hindi laging pera, minsan oras, atensyon o effort. Kung napapansin mong tuwing kailangan niya lang siya lumalapit, pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, laging may dahilan kaibigan, hindi yan pagmamahal. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung puro pagkuha lang ang iniisip niya, hindi pagmamahal ang kulay ng kaluluwa niya, kundi pansariling kagustuhan. Pangalawa, kapag ginagamit niya ang emosyon mo para makuha ang gusto niya. Ito yung tipo ng babae na magtatampo kapag hindi mo siya pinagbigyan o gagamit ng salitang, hindi mo na ako mahal, para lang masunod ang gusto niya. Ang tawag diyan, emotional manipulation, hindi love. Pangatlo, kapag hindi niya pinapahalagahan ang oras mo. Lagi kang available, pero siya, laging busy. Kapag gusto mo siyang makita, wala siyang oras. Pero kapag siya ang may kailangan, agad kang pinapatawag. Kaibigan, tandaan mo, ang taong gusto ka, gagawa ng oras. Ang taong gumagamit lang sa'yo, gagamit ng dahilan. Pang-apat, kapag napapansin mong iba ang trato niya sa'yo sa harap ng iba. Kapag magkasama lang kayo, sweet siya. Pero kapag may ibang tao, lalo na ibang lalaki, bigla siyang nagiging malamig,
o parang hindi kayo close. Ang babae kasing totoo ang intensyon, hindi nagbabago ang ugali kahit saan o kanino. Panglima, kapag mas madalas na ikaw ang nagbibigay, pero siya ang laging nasusunod. Lahat ng desisyon mo, kailangang pabor sa kanya. At kapag may gusto ka namang sabihin, madalas ka lang mapapatahimik dahil ayaw mo ng gulo. Pero tandaan mo, kaibigan, ang pagmamahal na totoo ay hindi dapat nakakabingi. Dapat marunong kayong makinig sa isa't isa. Pang-anim, kapag napapansin mong wala siyang interes sa mga bagay tungkol sa'yo, hindi niya alam kung anong gusto mo, anong mga pangarap mo, o kung anong pinagdaraanan mo. Ang gusto lang niya ay kung anong makukuha niya mula sa'yo. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. At minsan, ang pagiging mabuting lalaki ay nangangahulugang marunong ka ring lumayo sa mga taong ayaw kang pahalagahan. Pangpito, kapag ginagamit ka niya bilang option, hindi priority. Yung tipong nandyan ka lang kapag wala siyang makausap. Pero kapag may iba siyang gustong kasama, bigla kang nawawala sa eksena. Kaibigan, kung palagi kang pangreserba, ibig sabihin, hindi ikaw ang gusto niyang makasama. Ikaw lang ang gusto niyang bumalik kapag siya ay nag-iisa. Pangwalo, kapag pinaparamdam niya na dapat mong patunayan lagi ang sarili mo. Lagi kang nasa test. Lagi kang kailangang magpakitang gilas. Pero siya, kahit kailan, hindi niya kailangang gumawa ng effort. Ang ganitong babae ay hindi naghahanap ng partner. Naghahanap siya ng tagahanga. Pangsyam, kapag mas madalas kang napapagod kaysa sumasaya. Ang relasyon ay hindi laging magaan, pero kung mas madalas na ubos ang loob mo kaysa puno, kailangan mong mag-isip, kaibigan. Minsan, ang pagod ay hindi galing sa pagmamahal, kundi sa pagiging bulag sa katotohanan. At pangsampu, kapag pinapa-feel niya na kaya ka lang mahalaga dahil may naibibigay ka. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung anong meron ka. Kaibigan, ang babaeng totoo ang gusto sa'yo. Gusto ka dahil sa presensya mo, hindi sa benepisyong nakukuha niya. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag mahal ka ng babae, mararamdaman mo ang kapanatagan, hindi pagdududa. Mararamdaman mo ang respeto, hindi pagmamaniobra. Ang babaeng totoo, hindi lang kukuha, nagbibigay din. Hindi lang tatanggap, marunong ding magpahalaga. Kapag ginagamit ka lang, mapapansin mo na hindi na siya interesado sa kung sino ka, kundi sa kung ano ang makukuha niya sa'yo. Pero ang tunay na lalaki, hindi nagpapatuloy sa ganitong relasyon. Alam niyang ang pagmamahal ay dapat dalawa. Hindi puro ikaw ang nagbibigay habang siya ang kumukuha. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahaba magtiis, kundi sa kung kailan niya kayang pumili ng sarili niyang kapayapaan. Kaya kaibigan, tanong ko sa'yo, binibigyan ka ba niya ng halaga o ginagamit ka lang niya dahil alam niyang hindi ka marunong bumitaw? Kaibigan, hindi lahat ng babaeng nakangiti ay totoo ang intensyon. At hindi lahat ng babae na nagmamahal, marunong din magmahal ng tama. Minsan, ang pinakamabuting gawin ay hindi ang magpatawad agad, kundi ang magising. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag itong sabihin. Kung nararamdaman mong mali na, huwag mo nang ipilit. Dahil hindi mo kailangang manatili sa relasyong pinapatay ang kalmado mong isipan at ang tiwala mo sa sarili. Ang stoic man ay marunong umunawa, pero marunong din lumayo. Hindi dahil takot siyang magmahal, kundi dahil ayaw niyang mawala ang sarili niya sa proseso ng pag-ibig. Kaya kaibigan, kung nakikita mo na ginagawa sa iyo ng babae ang mga bagay na ito, tandaan mo, hindi mo kailangang hintayin
na masaktan pa bago mo makita ang totoo. Ang pagmamahal ay hindi dapat parang utang na kailangang bayaran. Dapat ito ay mutual. May respeto, may pagpapahalaga, may kapayapaan. Ayon kay Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya piliin mo, kaibigan, kung saan mo ilalagay ang puso mo, dahil doon mo rin ilalagay ang isip mo. Kung gusto mong matutunan kung paano maging modern stoic man, yung marunong magmahal, pero marunong ding magtakda ng hangganan. Subscribe ka na, kaibigan. Dito, tinuturuan kitang maging tahimik, pero matatag, at magmahal nang hindi kailanman nagiging alipin ng damdamin. At gusto kong itanong sa'yo, sa tingin mo, alin sa mga senyales na to ang naranasan mo na? Comment mo sa baba, kaibigan. Baka may matutunan din ang iba mula sa karanasan mo.